Okay. Bala ka na doon ha. Abay. Aral mabuti na ka. Yan, very good. Yan. Gusto ka ba? Huwag ako pinandala ko dyan ah. Napasok tuloy ako. Oh, 2026. Babay na. Back to school. Yan, Kia oh. Ando na oh. Masigla yan si Kia sa pagdating sa school. Yan, yes. Tayo naman. Sa kabila, Santo Niño. Alright. Mga ka-business, sa kabila naman kami, Santo Niño. Doon sa high school naman. Yun po mga ka-business, matapos tayong maghatid ng mga estudyante kanina. So ito kasama ko si Makmak ngayon. Dahil nga kukuha kami ng mga dokumento, requirements para sa trabaho ni Makmak mga ka-business. So sasama namin siya. Sasama ko siya dito sa City Hall. City Hall ng North Caloocan mga ka-business. Alright, na-serious mo na? Okay, so yun po mga ka-business, punta na kami sa loob. So bawal tayo mag-camera. Alright. So mga ka-business, galing na kami sa loob ni Makmak. Ano Mak? Po mga business, hindi tayo binigyan ng ng form slip para sa police clearance. Oo. Kasi ang ginagawa mga business, kailangan mo muna daw mag-online. Oo. Sabi ko na eh. Tapos sa kanila bibigyan ng appointment. Pupunta ka doon kapag may appointment ka na. Sa kanila bibigyan ng form. Hindi ka pwede basta-basta mag-walk-in. Bawal na ngayon mga business. Kailangan online na. Oo. Yan ang sinabi ko mga ka-business nung nakaraan pa. Na sa pagkakaintindi ko, sabi ko sa kanila, sa pagkakaintindi ko, bago tayo pumunta doon, meron na tayong appointment. Kasi halos lahat ngayon ng establishment sa mga government sa establishment ay puro appointment na. Bibihira na lang yung bibihira na lang yung walk-in ngayon sa mga governments. Kasi tama din naman po yun, para iwas abala nga rin naman. Kasi nung dito ka pa kaagad sobrang abala yun eh. At least pag pupunta ka dyan, may schedule na mga ka-business. So ngayon, ang gagawin namin, ang alam ko walang appointment ngayon, pwede tayo mag-walk-in ngayon, yung barangay Clearance na lang. So doon na lang kami ngayon pupunta. Ngayon, pupunta na lang si Makmak dito pag may appointment na mga ka-business. Yun ang sinabi ko sa kanya kanina pa. Sabi ko malamang baka hindi tayo bigyan ng yung pag mag-walk-in tayo. Pero i-try natin yung sabi ko. So ito na nga, tama nga yung naisip ko kanina na wala talaga. So yun po mga ka-business, lalarga na kami ni Makmak. Hindi na kami mag-aksaya ng oras kasi patanghali na, magsusundo pa ako kay Kia at saka kay Yashu. Alright. So yun po mga ka-business, nakakuha na tayo ng barangay clearance at saka ID, no? Barangay ID kay Makmak. Pagkatapos mga ka-business ay nakakuha na rin kami ng nagpalakad na lang kami doon sa tin ID ni Makmak kasi may kakilala naman kami mga ka-business. Wait lang po, may tumatawag. Tumawag si Mingay mga ka-business. Kala siguro niya wala pa ako rito. So yun na nga mga ka-business, na nagpalakad na lang kami ng tin ID. Then okay na yun. Maaaring kukunin na lang bukas kasi pinaparas na namin yon. Pero yung appointment mga ka-business ay mamaya magpapa-appointment kami para doon sa Makmak, doon sa kanyang police clearance, ano. Pero sabi ni Dodong at doon sa mga nakasabayan namin sa barangay kanina, yung first timer pa lang kukuha ng mga requirements, wala palang bayad. Batay doon sa binanggit kanina nung kasabayan namin kanina kumuha ng barangay clearance. Mayroon lang kukunin doon, sabi ni Dodong kanina sa akin, kasi Dodong hinatid ko rin doon sa SM. Sabi niya pa, pinakuha mo ba si Makmak ng bang tawag doon? Yung parang request, nakalimutan ko yung binanggit ni Dudong kanina eh. Na pagka mayroon ka raw na gano'n na form, o parang parang recommendation, parang gano'n, na pagka first timer kang kumuha ng mga requirements o first timer ka magtrabaho sa isang company, kapag ka kumuha ka ng NBI, plus clearance, wala kang bayad. Sabi ko, meron palang ganun. Hindi ko rin kasi alam kasi siyempre ako, sa tagal ba naman rin na panahon na hindi ako nakakuha ng requirements, so hindi ko alam na mayroon na palang ganoong programa ngayon ang government, no? Mamaya magpa-online kami.
SS, pa-online na rin kami, Pag-ibig, PhilHealth, yung police clearance, NBI. Yan ang daming gagawin ngayon mamaya, yung makmak. Para mabuo yun, para isang ano na lang. Kumbaga, magbigay ka na lang ng kung anong araw mo kukunin. Kasi, ano yun eh, halimbawa, 3 days before, yun. O 3 days after, yan, makuha mo na yun. Ikaw nang bahala kasi magbigay ng araw nun eh. Araw at pitsa. Kung anong araw at pitsa mo siya kukunin. Ganito yun. So yun, dito ako ngayon sa school ni Kia para sunduin. Tapos pagka masundo ko si Kia, diretso naman ako kay Yashu. Sunduin na rin namin. Doon baga isama ko na si Kia, mga business. Yun. So yun lang po yung lakad namin ngayon. Wala rin namang nasayang kasi nakakuha na kami ng barangay ID at saka police barangay clearance, and then yung tin ID nagpalakad na lang kami kasi may kakilala kasi kami mga kabisnes na nagtatrabaho doon sa BIR, bilang tulong na lang din sa yung kakilala namin. So sabi ko sige pasuyo na lang. Ayun, kagagaling ko nga lang doon sa kakilala namin na yun para may palakad yung number ni Makmak. So yun lang po mga kabisnes yung update. Babalikan po namin kayo kasi matapos na ito, diretso na ako doon kay Asyo. Alright? Po mga kabisnes, uwi na kami ni Makmak, mga kabisnes naming minamahal. At yun nga, nasundo ko na rin yung mga bata, mga kabisnes. No, kanina, po mga ka-business. Ituloy ko lang yung vlog kanina mga ka-business. So yun nga po at yung mga requirements na kinuha namin ni Makmak, no. Si Makmak kasi biglang nag-declare kasi ng kukuha ng requirements. So napasugod tuloy ako na samahan siya doon sa police clearance, and then sa barangay, no, para kumuha ng mga kailanganin niya, no, sa trabaho, mga ka-business, tulad nga nung barangay clearance at saka yung barangay ID. So noon doon sa police station, mga ka-business, para makakuha kami ng police clearance ay hindi kami binigyan ng yung walk-in, mga ka-business. Hindi kami nakakuha ng police clearance niya dahil kailangan talaga kasi ngayon halos karamihan ngayon ay tawag nito appointment na kasi, mga ka-business. Kaya wala kaming nakuha. Po? So ngayon sikaso si Makmak doon sa online, may ilang nagawa niya na, no? Pero meron pa kasi ilan yon. Police clearance, NBI, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, so 5 ang kailangan pa niyang trabahuin, mga ka-business. So nakadalawa pa lang ata siya. So marami pa. So at least mayroon na siyang naumpisahan para doon sa mga requirements na yon, mga ka-business. So bukas ay babalik kami ni Makmak doon sa barangay para kukuha doon sa form na tinatawag na first job seeker ba yun? First job seeker, parang yun yung pagkakaintindi ko mga ka-business. Paki-correct na lang po kung ako'y mali, no po. Pagka may form ka raw na ganon, mga ka-business, libre ka doon sa mga requirements na kukunin mo, tulad halimbawa nga ng police clearance, NBI, no? Kasi yung iba doon, wala namang bayad tulad ng PhilHealth, wala namang pong bayad yan Ang pagkakalam ko, yung NBI at saka police, may bayad talaga yon, mga ka-business. Kaya, pag mayroon ka nun, yung first job seeker na sinasabi nila, ay wala kang babayaran, mga ka-business. So, malaking bagay nga naman din. Maraming salamat talaga sa ating mga local governments o sa national governments. Hindi ko kasi tiyak kung panukala ba sa national yan o sa mga local governments. Pero ang pinakamalaga doon ay nakakatulong ng malaki sa mga bagong mamamasukan ng company o mga bagong mga manggagawa natin, mga kapwa manggagawa natin. Ano po?
So, maraming salamat sa ating ah, local governments or sa national governments, ano po mga ka-business. Maraming salamat talaga dahil may ganitong programa na kapag ay kay baguhan o first timer kang kukuha ng mga ganitong requirements ay libre, nakakalibre. So salamat dahil siyempre malaking bagay para sa akin yon mga ka-business sa panig ko na wala akong trabaho kundi ito lang din no sa pag-YouTube mga ka-business at bilang magulang luwag sa puso na may makakarinig tayo ng ganito na may libre no kahit papaano dahil siyempre sa gastusin din sa araw-araw mag-ano din yon yung pagka kumuha ka talaga pag may bayad yung si dati may bayad kaano ba yung dati mahigit 100 o 200 plus mga ganon so yun ang tatrabahoin naman namin bukas ni Makmak babalik kami uli bukas doon sa barangay para kukunin o kukuha kami doon sa naturang form na yon o bantag yun, parang recommendation din yun ang tawag siguro doon sa ibang termino kasi pag ipapakita mo yun para makakalibre ka first job seeker form ba yun ano bang tawag doon so basta yun po mga ka-business yung form na yun ang aming tatrabahoin bukas ni Makmak at saka ano pa ba yung ano namin, gagawin namin? So, yun lang naman siguro muna, no? Yun lang naman muna siguro. Kasi, yung mga uniform naman at saka, pag nito yung, siyempre pag sa company, either mayroong requirements na, pag nito, safety shoes, no? Maaaring ganun O di naman kaya ay, yung reflectorized vest, may mga ganun kasing company na yun ang mga dapat dalhin sa isang mamamasukan no sa isang company. Depende sa sitwasyon yan depende sa kanilang company kung ano yung mga kasuotan na kailanganin. Ano po? Maaring mayroong magdala ka ng apron kasi di ko pa alam yung anong trabaho ba yung mapapasukan ni Makmak Di ko pa alam Wala pa naman siyang binanggit sa akin basta sabi lang niya ay papasok daw siya ng trabaho kaya samahan daw siyang kumuha ng requirements. So ibig ko sabihin may mga ganon So hindi pa natin alam yan. Siguro sa sunod pag nalaman natin kung ano yung mga kailanganin, di yun naman ang kukunin natin. At saka yung isa pa, mga kabisnes saktong-sakto din talaga na tawag nito habang pinuproseso natin itong mga requirements na ito kukumpletuhin natin may isa pa tayong dapat nating kumpletuhin nga medyo mabigat-bigat sa bulsa to mga kabisnes. Hindi ko lang alam kung ito'y saklaw doon sa tinatawag nga ng first job seeker doon sa form nating kukunin doon sa barangay bukas. Hindi ko lang alam kung yun ba ay saklaw yung medical ni Makmak dahil nasa 1.5 daw po yun mga kabisnes. Ayun nga po mga kabisnes yung medical itatapat ko na lang siguro yun kukunin doon sa pagkasahod ni Kagwang Boknoy opisyal. Pagkasahod ni Boknoy sa sahuran ko sa malayo pa talaga ito kaya sinabi ko kasi Makmak sabi ko wag ka na lang muna magmamadali kasi unang-una kailangan mo ng uniform check yun kung meron man ang company or agency kasi idadaan pa siya ng agency. Kung yung agency nyo mayroong ipoprovide na uniform na yan sa inyo, ay may bayad yun, check yun. Pero kung sabihin salary deduction, di mas mainam. Pero kung sabihin na bibilhin yun, natural, maglalabas tayo ng pera. Then, yung yun nga, yung medical, ay siyempre doon pa talaga to sa sahuran, mga kabisnes. So, ibig sabihin, medyo matagal-tagal pa. Kaya, ang sabi ko kay Makmak, tapusin muna natin tong yung mga nauna nating ginawa ngayon tulad nga yung NBI, police, clearance, yung mga ganon. Yun muna una natin trabahoin. Ang pinakahuli nito, yung medical mo at saka yung maaari itong uniform na kailanganin mo doon sa yung trabaho. Kung yun man ay babayaran ka agad doon sa agency, kung mayroon mang ibibigay o di naman kaya kasi mga ganong senaryo yun Yung halimbawa, sabihin, bili lang kayo ng t-shirt na white. May mga ganun kasi. Ang unang pasok sa mga ganitong, dahil wala pa kayong uniforme,
pansamantala, magti-t-shirt muna kayo ng kulay white. Mayroon kasing ganun eh. So, kailan pa rin natin bumili. So, sa madaling salita, ay wala pa nga eh. Wala pa tayong budget ukol dyan. So, meaning, hintayin pa natin ang sahuran, mga kabisnes naming minamahal. So, yon. So, sana, makumpleto to dahil gustong-gusto na ni Mac pumasok sa trabaho eh. Bahala na siya kung anong kanyang gusto dahil gusto niya naman pumasok mga kabisnes. Siguro sa akin lang naman ang ano ko sa isipan ni Mac, wala naman siyang binanggit sa akin. Sa akin lang naman, no, aking nakita sa kanya dahil nga unang-una nangupahan na kami mga kabisnes. Naroon na katotohanan na talagang kailangan na nating kumayod sa madaling sabi. Dahil ang aming pinoproblema dito sa aming tinirhan ngayon mga kabisnes, yung sa tubig mga kabisnes. Kasi dito sa tubig, napakalaki ang binabayaran namin mga kabisnes. Magkano nga yung nabigay mong tubig nung mga nakaraan? Nung unang... 50, isang linggo pa lang. Isang linggo pa lang mga kabisnes, yung tubig na binabayar namin ito, 650 na mga kabisnes. Ganon siya kabigat. Kasi, batay doon sa anak ng may-ari nitong bahay na ito, batay sa kanyang binanggit nga noon, na sabi niya, kuya, dito, ang tubig dito ay napakamahal. Ipagpauna ko na po sa inyo na napakamahal ang tubig dito dahil nga private, mga kabisnes. Ibig sabihin, hindi siya ang mga tubig na ginagamit dito sa mga tao ay hindi nanggagaling sa Maynilad. Wala daw Maynilad na nakakapasok dito. Batay doon sa kanyang sinabi, ano po? Kumbaga sinundan ko lang, kumbaga batay lang sa binanggit niya. Ang tubig na dito ay private, mga kabisnes. Ibig sabihin, mayroon silang sariling nagsusupply dito, no, sa mismong huwa ito, sa huwa, no. Kumbaga kasi napapansin ko mga kabisnes, may binubuksan sila doon sa may bukana nitong diyan sa kalsada dito palabas, doon sa may malapit sa gate. May napapansin nga rin ako diyan nung ako ay galing sa church na madaling araw kami umalis. May nagbubukas doon mga kabisnes, parang malaking bulb, no, chick bulb, napakalaki, binubuksan. Ano daw yan, may sarili yata itong tangke, ano po, na yung nagsusupply dito. Siyempre, gumagamit yun ng motor para mag-iimbak ng tubig doon sa malaking tangke at saka yun ang i-distribute dito sa kabahayan dito. Kasi itong Villa Enrico Heights mga kabisnes ay hindi naman to ganun kalaki. Kasi ano to eh, dalawa kasi ito eh. Mayroon doon sa kabila, sa loob ng Villa Luisa, mayroon pa may sa loob pa niyan doon eh. Kasi yung itong dito sa amin, ito kami ay dito ay phase 5. Ano po? Kasi ay sa kabila yata ay phase 6. So ibig sabihin, yung areang ito sa phase 5 na to, hindi naman ito ganun kalaki. Mga ilan-ilan lang itong bahay na dito. So ang nagsusupply ng tubig dito mga business is private. Kaya siya mahal. Mataas ang isang cubic, no? Cubic. Magkano ba ang isang cubic dito? 148 ang isang cubic, no, sa tubig dito mga kabisnes. Ganun siya kataas. Kaya kapag hindi ka talaga magtitipid sa tubig dito, dito ka malalakihan talaga. Nagits ko kung bakit sila kung bakit siya magtrabaho. Isa yan sa na nakikita ng mga bata sa sitwasyon namin ngayon dahil nga kailangan na namin talagang kumayod dahil nga nangupahan na kami. At saka malaki pa ang bayaran namin sa tubig. Mahal ang tubig dito sa madaling salita. Mas yung kuryente din namin ay naka-submeter ako, no? Wala siyang direktang yung bang sarili, no? Sariling metro nang gagaling sa kumbaga yung kabuuang bahay na ito nag-submeter ako. Kaming dalawa ng anak ng may-ari ang magkakasama pagdating sa kuryente. So may submeter siya, meron din, bali dalawang submeter siya sa baba eh. So may ibig sabihin, ito mayroong mother meter ito. So maghati din kami doon sa kuryente.
Pero doon sa kuryente na yun, kung ilan ang nakain ko ron, ayun lang ang babayaran ko. Pero dito kasi sa tubig kami, medyo nagulat. Dahil napakalaki ang aming babayaran talaga. Sureball yun, mga ka-business. Malaki talaga. Dahil napakamahal ang isang cubic eh. So, yun na nga yung aking punto roon kung bakit naisipang magtrabaho ni Makmak, mga ka-business. So, bukas, after ng aming lakad ni Makmak, pag nakakuha na kami, so, proceed sa yung online. Kung di ko pa nabanggit kay Makmak, mga ka-business o hindi niya pa nabanggit sa akin kung bukas ba ay yung appointment niya nagawa niya kanina, kung bukas ba agad kuhanin niya kaagad or ano, wala pa siyang binanggit eh. So mag-antabay pa ako kay wala kasi si Makmak, malis. Mag-antabay pa ako sa kanyang hudyat bukas kung anong kukunin namin after doon sa barangay, kasi babalik kami uli bukas, mga ka-business. So, antabayanan nyo na lang po yun, ang update nito, mga ka-business, pagka itinatapos na makuha lahat ng mga requirements ni Makmak, at i-update namin kayo kung ano yung sunod na mga gagawin para makapasok na siya. Na po, mga ka-business. So, hanggang dito na lang yung aking vlog, mga ka-business. Maraming salamat sa ating lahat, sa inyo pong walang sawang suporta sa kabuuan ng ka-business official, ano po, sa ka-business family. Maraming salamat sa inyo pong suporta, mga ka-business. At siyempre, sa lahat ng mga kagwangs, maraming salamat din po. At ang iyong abang lingkod, Kagwang Boknoy Official, maraming salamat po, mga ka-business naming minamahal. God bless po sa ating lahat. Alright? Birabanat lang po tayo, mga ka-business. Bye-bye!